3 taon ang lumipas ng napakabilis. Ang napagkasundo ang kasal namin ni Ayan ay sa wakas ay natapos na rin. Si Ayan ngayong araw ay nagaya sa aking makipagkita rito. Hindi ko alam kung balak niyang ipagpatuloy ang aming kasal o tuluyan ng wakasan ang aming kasunduan. Ayan, kapag hiwalay na kayo, ay agad tayong magpapakasal. Weiwei, sa pagitan nating dalawa ay kailanman walang namagitan na kahit ano at hindi posibleng magustuhan kita. At isa pa, mahal ko si Anan. Kailanman ay hindi ko binalak na makipaghiwalay sa kanya. Napakautak bata ko talaga. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat, ay mahuhulog ka rin sa akin. May sunog. Bilis takbo na. Tumakbo na kayo. Ayan, tulungan mo ako. Ayan. An-an, Palabasin niyo ako rito. Ayoko pang mawala. Ayoko pang mawala. Ayoko pang mawala. Hindi pa ako pwedeng mawala. Hindi mabuksan ang pinto. Gu Yanqing, dahil lang sa gusto mo siyang makasama, pati ang buhay ko ay gusto mong tapusin. Anan, Ang 3 taong kasal natin, para sa iyo, ay ganito lang ba kawalang halaga? Anan, Anan. Ayan, huwag kang... An-an, Ito ba ay... Pamilya Gu? Buhay pa ako. Teka, ang disenyong ito? Hindi ba binago na ito 3 taon na ang nakalilipas? Paano nangyari ito? Ibig bang sabihin nito, muli akong nabuhay? Talagang muli akong nabuhay. Gu Yanqing, ngayong nabigyan ako ng isa pang pagkakataon? Ang tanging hiling ko lang ay makalayo sa iyo at hindi na muling makita ka. Anan. Nasaan ako? Hindi ba't kakapasok ko lang sa loob ng apoy para sagipin si An-an? Taong 2022, bumalik nga ako sa nakaraang 3 taon. An-an? Nandito pa si Anan. Sa nakaraang buhay ko, noong malapit ko nang mawala si An-an, tsaka ko lang napagtanto kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya hahayaang masaktan kahit kaunti. Gagawin ko ang lahat para siya ay lubos na maprotektahan. Gu Yanqing, makipaghiwalay ka na sa akin. Ano? Hiwalayan? Mag-divorce na tayo. Balita sa pananalapi ngayong araw, ang CEO ng Gu Group na si Gu Yanqing dahil sa isang aksidente ay hindi na ngayon makagalaw at nasa kama lang. Naubo ang pondo ng Gu Group at bumagsak ang presyo ng stocks sa loob ng 1 oras. Nahaharap ang Gu family sa posibleng pagkalugi. Nasa bingit na ng kamatayan? Nalugi? Kung wala na siya, paano pipirmahan ang kasunduan sa divorce? Kailangan ko siyang puntahan. Bakit bigla na lang nagkaroon ng aksidente? Hayaan na nga. Ano man ang mangyari, wala na akong pakialam. Gu Yanqing, sa buhay na wala ako, siguradong magiging masaya ka. Suni Anan? Ikaw ba yan? Sabi ng doktor ay ayos ka lang? Ang divorce papers ay natapos ko nang isulat. Pirmahan mo na lang yan. Simula ngayon, hindi na kita kukulitin. Sana magtagal kayo. Habang buhay ng babaeng iyon. Suni Anan, tumigil ka. Maghintay ka muna. Wala na akong pera. Sabi ng abogado, hindi pa tayo maaaring mag-divorce. Hindi ba si President Gu ito? Bakit paralisado na siya? Dati, napakayabang mo, di ba? Tapos ka na bang manood? Kung tapos na, umalis na kayo.
Gu Yanqing, hindi ko akalaing sasapit ka sa ganitong kalagayan. Gusto kitang makita na lumuluhod at nagmamakaawa sa harap ko. Sunianan? Papanoorin mo na lang ba kung paano nila ako apihin? Malapit na tayong mag-divorce. Kaya sa mga personal mong problema, wala na akong kinalaman doon. Bakit parang bigla? Ano na lang siyang naging ganito kamanhid sa akin? President Gu, huwag mong kalimutang pumirma. Kung wala na tayong pag-uusapan, aalis na ako. Sunianan, Hindi pare. Parang masyado kang nagmamadali. Tinawagan mo pa kami para pumunta rito. Anong pakulo ito? pagbabayarin ko kayo sa susunod na araw. Makikipag-divorce na sa iyo si sister-in-law at balak pa niyang iwan ang lahat at umalis ng walang bitbit. Magpadala ka ng tao ng 24 oras para palihim na protektahan ng misis ko. Noong nakaraang buhay ko, huli na nang natauhan ako. Pero sa buhay na ito, kahit anong mangyari, aalagaan at poprotektahan kita. An-an. Gusto mong makipag-divorce para iwasan ako? Hinding-hindi iyan mangyayari. Guyanching, 3 taon na. Buong puso ko na binantayan ang tahanang ito. Pero sa huli, ang mga gamit na lang na ito ang tanging natitira sa akin. Maghahanap na lang ako ng matutuluyan. Ito na ang pinakamalapit at huling bakanteng kwarto rito. Pwede ka nang lumipat agad. Heto po. Gaya ng inaasahan ko, mula nang iwan ko ang pamilya Go, sunod-sunod na ang swerteng dumarating. Simula ngayong araw, ito na ang bagong simula ni Sun Yan-an. Asawa ko, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw pala ang kasama ko rito sa bahay? Wife, lumpo na ako ngayon. Pinalayas ako sa pamilya Gu, kaya dito na lang ako sa pinakamurang upahang kwarto makakatira. O sige, tumira ka rito. Ako ang aalis. Kahit sandali lang ba, ayaw mo na talaga akong makasama? May pera ka pa ba para lumipat ng bahay? Sinadya mo ito. Wife, ito na siguro ang tadhana nating dalawa bilang mag-asawa. Ikaw talaga. Sige, kapag nakahanap na ako ng trabaho, ay aalis na ako at lilipat agad. Magandang araw po. Ako po yung bago ninyong caregiver. Ako si Sun Yan-an. Sino ang mag-aakalang ang isang medical doctor na gaya ko? Para lang alagaan ang buhay ni Guyanching? Ay nagbitiw sa trabaho at tinalikuran ng magandang kinabukasan. Pero ngayon, kailangan kong magsimula bilang isang escort ng mga pasyente. Nasa loob po ang pasyenteng sasama sa inyo. Iwan ko muna kayo sa gawain ninyo. Ano naman kung caregiver lang? Ako si Sun Yan-an. Kahit pa ganito lang ang trabaho ko, papatunayan kong ako ang pinakamagaling. Magandang araw po. Ako po ang caregiver ninyo. Sana sa mga susunod na araw. Ikaw na naman. Bagsak na ang negosyo mo? May pera ka pa ba? Para kumuha ng assistant at tagapag-alaga? Ayaw akong alagaan ng asawa ko, kaya wala akong magagawa. Sige, gusto mo ng assistant, di ba? Walang problema. Pero babalaan kita. Mahal ako, simula sa 10,000 dolyar bawat araw at dapat ay bayad agad araw-araw. Paano kung bigla kang tumakas? Lingguhan ang bayad. Pagkatapos ng 1 linggo, ililipat ko sa iyo ang lahat. Sige, sinisiguro ko sa iyo, sa loob ng 1 linggo, pagsisisihan mo ang bawat sandaling makita mo ako at hindi mo ito makakalimutan habang buhay. Sige, payag na ako. Dapat ko bang gawin ding baldado ang katawan niya?
Sunian-an, mahalaga ang training para sa paggaling ko. Ayusin mo. Ayos ka lang ba? Bakit ba ang pabaya mo? Ginoong Go, tingnan mo ang ganda ng panahon ngayon. Tayo na. Lumabas muna tayo para makalanghap ng hangin. Natatakot akong lamigin ka. Ito, ginawa ko itong scarf para sa iyo mismo. Parang galit na galit siya sa akin. Sinisisi niya ba ako dahil huli na nung naramdaman ko ito noon? O dahil hindi ko siya nailigtas agad? Posible kayang bumalik din siya mula sa nakaraan? Ginoong Go, napakaganda ng kalidad ng hangin ngayon. Maginhawang lumanghap dito, mabuti ito para sa katawan mo. Ayusin mo naman. Hayaan na. Utang ko ito sa kaniya. Bakit ka nagmamadali? Mapapapuko din kita balang araw. Ginoong Go, oras na para mag-ahit ka. Huwag kang malikot. Ay, pasensya na po. Hindi pa ako masyadong sanay. Mahal ko, ganito ba ay masaya ka na? Masaya? Paano ito maikukumpara sa 10% man lang ng sakit noong nilalamon ako ng apoy? Hindi ako masaya. Sinabi ko na sa'yong huwag kang malikot. Hindi ba mas maayos na ang iyong anyo ngayon? Nawawala na ba sa sarili si Guyanching? Nakakainis. Bakit tumitibok pa rin ang puso ko para sa kanya? Suniana, nababaliw ka na ba? Kontrolin mo ang sarili mo. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang mangyaring muli ang nakaraan. Pagkakuha ng sahod bukas, may pambili na ako ng tiket sa eroplano. Caregiver, nasaan ang pagkain? Nagugutom na ako. Heto na po. Kain na po kayo. Allergic si Ayan sa pinya at mani, hinding-hindi niya dapat kainin ang dalawang ito. At saka, ako na ang maghahanda ng pagkain niya simula ngayon. Dahil ako ang pinaka-nakakaalam ng panlasa niya. Sige. Huwag mo nang kainin yan. Guyanching, tama na. Walang saysay, ayaw ko nang makipaglaro. Pero gusto ko pa. An-an, huwag na tayong maghiwalay. Maaari ba? Tapos na tayo. An-an? Halata namang gustong-gusto mo ako noon. Bakit ngayon sasabihin mong tapos na agad ang lahat? Anan? Galit ka ba dahil huli na bago ako tumugon? Galit ka ba dahil noong una ay hindi pa kita mahal? Pwede kang maghiganti sa akin? Pwede mo akong saktan? Tanggap ko ang lahat? Hindi ako lalaban. Tingnan mo, kinain ko ang lahat ng ito, ubos na ubos ang lahat. Mahalin mo akong muli? Pwede ba?
Huwag ka nang mangarap. Hinding-hindi na mangyayari ang gusto mo. Sapat na ang naipon kong pera. Sa pagkakataong ito, siguradong aalis na talaga ako. Hindi ako makabili ng tiket sa bus, eroplano, o barko. Kagagawa na naman ba ito ni Gu Yanqing? Anan? Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita hahayaang iwan ako. Bakit sa lahat ng istasyon at paliparan ay hindi ako makabili ng tiket? Ano ba talagang problema sa identification card ko? May sugat ka? Samahan kita para magamot yan. Sige po. Anan? Naging refugee center na ba ang lugar na ito? Gu Yanqing, tagapagligtas ko siya. Ayusin mo ang pakikitungo mo. Ayos lang, bigla na lang akong nambulabog. Pasensya na sa abala ko. Ang galing ni ate, tingnan mo, ang pagkakatali ng ribbon sa sugat na ito, napakaganda ng pagkabalot. Wala yon. Salamat sa pagliligtas sa akin ngayon, sir. Hindi ko pa po pala alam ang pangalan nyo. Ako si Mingze. Sige ate. Mukhang ang kasama mo rito sa bahay ay medyo hindi masaya sa pagpunta ko. Uuwi na muna ako. Asawa niya ako. Sige, ihahatid na kita sa labas. Sige po. Sino ba talaga ang taong iyon? Saan ba siya nanggaling? Ipaimbestiga mo ang taong ito sa akin. Gu Yanqing, balak mo pa ba akong tapusin sa apoy sa pangalawang pagkakataon? Hindi pwede. Kailangan kong makaalis dito sa lalong madaling panahon. Sunianan, sa susunod, huwag kang magsasama ng kung sino-sinong tao sa loob ng bahay natin. Tinulungan niya ako. Mabuting tao siya. Mabuting tao? Ang labo ng paningin mo? Grabe ka talaga? Nagpapaloko ka na nga, tuwang-tuwa ka pa. Sa mga personal na bagay ko, wala kang pakialam. Sunianan, anong ibig mong sabihin? Nag-divorce na tayo. Hindi pa tayo nagdi-divorce. Halika rito at gawin mo ang tungkulin mo bilang asawa. Inaayos na ang mga papel? Hindi ko na kailangang gawin ang mga tungkulin na iyon. Kung ganoon, gawin mo ang tungkulin mo bilang caregiver. Halika rito at hilutin mo ang binti ko. Ilang araw na laging bigo sa pag-book ng tiket? Hindi maaari. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Yanqing, ngayon ang pangalawang wedding anniversary natin. Nagluto ako ng mga paborito mong ulam. Halika, tikman mo. May mahalaga akong meeting ngayong araw. Kumain ka na lang mag-isa. Miss Sue, may oras ka ba ngayong araw? Gusto sana kitang yayain magkape. An? Wedding anniversary natin ngayong araw. Hindi ka naman lalabas? Di ba? Ngayon pala ang wedding anniversary ni Kuya at ni Miss Sue, wedding anniversary, pero parang si Miss Sue ay walang interes sa mga basurang ito na nakakalat sa sahig. Miss Sue, may alam akong lugar kung saan ang kape ay masarap ang lasa. Siguradong magugustuhan mo. Anan?
Ngayong araw ang wedding anniversary natin. Pwede ka bang manatili rito? Mr. Ming, may oras ako. Sasama akong magkape sa'yo. Suni An-an, sasama ka ba talaga sa kanya? Hindi na tayo mag-asawa sa lalong madaling panahon. Kaya hindi mo na kailangang magkunwari na nagmamalasakit ka sa akin. Talagang bilog ang mundo. President Gu, nilabas ng ginoong iyon ang kanyang asawa mula sa lungsod. Kamusta, Miss Su? Lumabas tayo para mag-ikot-ikot? Gumanda ba ang pakiramdam mo? Salamat, Mr. Ming. Napakaganda ng tanawin dito. Taglamig ngayon. Walang gaanong magandang tingnan. Pagdating ng tagsibol, mapupuno ang paligid ng mga peach blossom. Pagdating ng oras na iyon, isasama ko ulit dito si Miss Su. Mahal, masyado ka nang matagal sa labas. Uwi na tayo sa bahay. Sun Yan-an, saan kayo nagpunta ng lalaking iyon? Bakit ka nagkakaganyan? Lumalabas lang ako para magpahangin. Kailangan pang lumabas ng lungsod para lang magpahangin? Gu Yanqing, tagapag-alaga mo lang ako, hindi ako pag-aari mo. Ang lalaking iyon, hindi siya kung ano ang hitsura niya. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Hindi ako tanga. Alam ko kung sino ang mabuti sa masama. Sun Yan-an, hindi pa ako pumipirma sa papeles ng diborsyo. Mag-asawa pa rin tayo? Gu Yanqing, ikaw ang unang nanloko noong kasal pa tayo. Ang ating kasal ay wala ng halaga. Kung nalulungkot ka, hanapin mo si Bai Weiwei. Wala kang karapatang kontrolin ako. Ang pagiging kontrolado ni Gu Yanqing ay masyado nang nakakatakot. Hindi pwede. Kung kasama ko pa siya sa iisang bahay, hindi na ako makahinga. Ginoong Gu, pakitulungan akong mag-book ng ticket sa eroplano papuntang Haicheng. Ang likurang iyon. Hindi. Hindi siya iyon. Masyado lang siguro akong nag-iisip. Mingze, Narito ka na? Heto, ang tiket mo sa eroplano. sa wakas, makakaalis na rin ako dito. Gu Yanqing, mula ngayon, wala na tayong kaugnayan sa isa't isa. Sana ay hindi na tayo magkita kailanman. Ang ibig mo bang sabihin, sumama siya sa lalaking iyon papuntang airport? Opo, sir. President Gu, ano po ang gagawin natin? Tara, pumunta tayo sa airport? Opo, sir. Anan? Hinding-hindi ko hahayaang lumayo ka sa akin. Sa lahat po ng pasahero ng flight K-100 at 39, maaari na pong pumunta sa gate para sa pag-board. Sa pagkakataong ito, dapat na talaga akong makaalis. Bilisan mo pa! An-an, sinisiguro ko sa iyong hindi ka makakaalis. Gu Yanqing, paalam na ng tuluyan. Mahal ko. Ang tagal nating hindi nagkita. Mahal ko. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na sa eroplanong ito,
ay puro tauhan ko ang nakapaligid. Anong gagawin ko? An-an, Gu Yanqing, ano ba talagang gusto mo? Bakit mo ako kinukulit ng parang isang nakakatakot na multo? Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Para lang lubayan mo na ako? An-an, dahil ito sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, hindi ko kayang wala ka. Kung wala ka, hindi ko nakakayaning mabuhay pa. Pagmamahal? Tinatawag mo itong pagmamahal? Naglagay ka ng monitoring camera sa paligid ko? Binabantayan mo ang bawat minuto? At bawat kilos ko? Masyado ka ng baliw. Ano ba ang naging kasalanan ko? Para parusahan mo ako ng ganito? Ito ay dahil sa takot ko na mawala ka. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang sitwasyon mo ngayon? Alam mo ba kung gaano karami ang nakamasid sa iyo sa labas? Ako lang ang makakaprotekta sa iyo. Ako lang. Gu Yanqing, tinatanggalan mo ako ng kalayaan. Ayoko na talagang makita ka. An-an, sa tabi ko lang ang bagsak mo? Dahil ako lang ang makakaprotekta sa iyo? At walang sino man ang magtatangkang kunin ka mula sa akin. Nasaan ba ako? Gu Yanqing, isa kang baliw. Palabasin mo ako. An-an? Pakiusap naman. Huwag mo na akong bigyan ng sakit ng ulo. Gu Yanqing, hindi ba sabi mo ay wala ka ng pera? Kung ganoon, bakit may ganitong mansyon? Puro kasinungalingan ang sinasabi mo sa akin. An-an, huwag kang maging emosyonal. Itong mansion, nirentahan ko lang ito. Ginawa ko ito. Para na rin sa kaligtasan mo. Para sa kaligtasan ko? An-an, tingnan mo, itong mga kanto ng lamesa ay pinalambutan ko na. At itong carpet ay mas makapal din. Para kahit madapa ka man, hindi ka masasaktan. Kahit anong mangyari sa buhay na ito, hindi kita hahayaang masaktan ng kahit kaunti. Gu Yanqing, ayaw ko na makipaglaro ng larong bahay-bahayan sa iyo. Matanda na ako, hindi ako basta-basta masasaktan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Pakawalan mo ako! An-an, alam kong ayaw mo akong makita, pero dito, mas magiging ligtas ka. Aalis na ako. Magpahinga ka ng mabuti rito. Kung may gusto kang kainin, sabihan mo lang sila na magluto. Labag sa batas itong pagkulong mo sa akin. Maari kitang ipakulong sa mga pulis? Pakawalan mo ako! Pasensya na po, madam. Nasaan si Gu Yanqing? Madam, kumain na po kayo. Ano yan? Madam, sabi po ni President Gu, mas ligtas ang gamit pangkain ng bata. Sabihin niyo kay Gu Yanqing, hindi ako sanggol na walang kakayahan. Nirenta niya ang mansion na ito. Pero totoo ang florera na ito, hindi ba? Kung hindi niyo ako pakakawalan, babasagin ko ito. Madam, nagkakahalaga po ng 10 milyong dolyar ang florerang iyan. Huwag niyo na po kaming pahirapan. Kumain na lang po kayo. Huwag niyo akong tawaging madam. Bakit napakaingay dito? Hindi ba't sinabihan ko kayo na bantayan ang madam habang kumakain?
Anong tinitingin-tingin nyo? Papuntahin nyo si Madam dito para kumain. Sinabihan ko kayo na ayusin ang kwarto. Bakit may ganito kapiligrong mga porselana? Pasensya na po, President Gu. Ipalinis nyo yan mamaya. Siguraduhin yung ang mga bubog na ito ay hindi. Makakasakit kay Madam. At isa pa, sa loob ng kwartong ito, lahat ng bagay na pwedeng makasakit kay Madam ay iligpit nyo lahat. Kapag naulit pa ito, lahat kayo ay magsisilayas. Opo, sir. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Gu Yanqing, kapag ipinagpatuloy mo ang pagkulong sa akin, ang mga gamit dito sa kwarto, kahit ano pa yan, babasagin ko ang lahat ng ito, mababayaran mo ba ang lahat? Wala sa mga ito ang mas mahalaga pa kaysa sa iyo, Madam. Kumain ka na. Ayoko. Nawawalan ako ng gana kapag nakikita kita. An-an, ang mga porselanang ito ay peligroso. Kung gusto mo talagang maglaro, ipaghahanda kita ng mga ligtas na laruan. Bantayan niyo si Madam hanggang sa maubos ang pagkain. Opo, sir. Madam, pakikain na po. Busog na ako, umalis ka na. Ano ba ang kailangan kong gawin? Para hayaan na akong umalis ni Gu Yanqing? Tulong. Wag. Ayoko. Huwag. Gusto ko pang mabuhay. Hindi pa ako pwedeng mawala. Kailangan kong makaalis dito? Kailangan kong lumayo sa lugar na ito. Palabasin niyo ako. Bitawan niyo ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. An-an? An-an? Anong nangyari sa iyo? Huwag kang matakot, nandito lang ako. Ayan. Takot na takot ako. Akala ko inatrap na naman ako. Maayos na ang lahat? Huwag kang matakot. Nandito ako. Ayan. Natatakot ako. Huwag mo akong ikukulong. Anan? Naiintindihan ko. Matulog ka muna. Ang tungkol sa ibang mga bagay, pag-usapan na lang natin bukas. Ayan. May nahanap akong napaka-cute na filter. Kumuha tayo ng litrato. Anan? Napakawalang kwenta kong tao. Dati, noong mahal na mahal mo pa ako, binabalewala ko lang ito.
Ma'am? Palalayain na ba ako ni Guyanqing? Ma'am, wala po si Sir. Ayos lang, kaya kong umalis mag-isa, hindi ko kailangan ng tulong niya. Sabi po ni Sir, kapag wala siya, dapat naming bantayang mabuti si Ma'am. Ay, nandito sila para sa kwarto ni Ma'am. Magkakabit sila ng soundproof na salamin. Kapag kumulog muli, hindi na po kailangang mag-alala ni Ma'am. Guyanqing, lumayas ka. Maliban na lang kung palalayain ako ni Guyanqing. Walang kahit sinong pwedeng pumasok dito. Ito ang sinabi ni Madam. Higpitan ang seguridad sa paligid at siguraduhin kahit isang langaw ay hindi makakalusot. At isa pa, palitan niyo ang lahat ng salamin sa bawat kwarto at gawin itong soundproof. Kapag natakot muli si Madam, kayo ang mananagot sa akin. Opo, sir. Masusunod po. Guyanqing, hanggang kailan mo ba babalaking ikulong ako dito? Kasalanan mo ang lahat ng ito? Gusto kong kumain ng steak. Gusto ko ng steak. Sinasadya niyo ba akong gutumin? Mukhang laruan lang ang mga kubyertos na ito. Paano ko hihiwain ang steak ko? Bigyan niyo ako ng mga kutsilyo at tinidor na gawa sa pilak. Pero, Anong pero? Kapag ako ay nagutom, pananagutan niyo ba ito? opo, Madam? Madam, anong nangyayari sa inyo, Madam? Napakasakit ng tiyan ko. Bilisan mo. Bilisan mo at tawagin mo si Guyanqing. Tumawag kayo ng doktor at ipasuri niyo ang pagkain iyan. Masusunod po. Anan? Malamig sa sahig? Kailangan mong muna. Alisin niyo ang lahat ng gwardya dito. Kung hindi ay tatapusin ko siya. Tumabi ka. Huwag kang kikilos. Walang gagalaw. An-an? Kahit mawala man ako, ngunit, hindi kita hahayaang makaalis. Nababaliw ka na ba, Guyanqing? Gusto ko lang umalis dito. Kailangan mo ba talaga akong pilitin? Anan, ibaba mo muna iyan. Sige. Tapusin na lang natin to. Tandaan mo ito, Guyanqing. Ako, si Sun Yan-an, mas pipiliin ko pang mawala. Kaysa ang mabuhay habang binabantayan mo habang buhay. Umalis ka riyan, Guyanqing. Hindi kita mapaparusahan, pero kahit ang gusto kong gawin ay hinahadlangan mo, bakit ba ayaw mo pa rin akong pakawalan? Sir, nandito na po ang doktor. Madam, pakisuyo po. Pakalmahin niyo po ang sarili niyo. Guyanqing? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Para lang payagan mo akong makaalis? Nasaan ang mga bodyguard? Inatake po muli si Sir ng kaniyang sakit, kaya dinala na po siya kaagad sa ospital. Ang mga tauhan po sa mansyon, halos kalahati ang nawala
dahil pinasama sa kanya. Sana po ay intindihin niyo si Sir, ma'am. At wag na pong gumawa ng gulo o anumang ingay pa. Ganoon pala ang nangyari. Guyanqing, patawad. Kahit na ako ang dahilan kung bakit bumalik ang sakit mo, kailangan ko pa ring umalis. Dahil sa pinaranas mong hirap sa akin noon, isipin mo na lang na ito ang paraan mo ng pagbabayad sa akin. Sir, ayon po sa iniutos nyo, nakaalis na po si ma'am. Bantayan niyo siya ng palihim. Siguraduhin hindi kayo mapapansin. At panatilihing ligtas si ma'am. Kapag nalagay siya sa panganib, kumilos kayo agad. Huwag niyo siyang hahayaang masaktan kahit bahagya. Masusunod po. Anan? Noong una ay inakala ko na sa pananatili mo sa tabi ko ay mapoprotektahan kita sa lahat ng hirap at masisiguro ang iyong kaligtasan. Pero hindi ko inakalang gagawin mo ang lahat, makaalis ka lang. Hayaan na. Basta't maging payapa at maayos lang ang buhay mo. Kahit pakawalan pa kita, tatanggapin ko na. Pagkaalis ko sa Guyanqing, dito sa Haishi, ay nakahanap ako ng trabaho sa isang flower shop. Sa wakas, nahanap din kita. Guyanqing, kung nagawa mong magtago habang buhay, sa tingin mo ba, ang bago mong lalaki ay maitatago mo rin habang buhay? Kayong dalawa, huwag niyo asahang makakatakas pa kayo sa kamay ko. Ingat. Ikaw? Ikaw nga. Miss Su, matagal na tayong hindi nagkita. Nandito ako sa Haishi para sa trabaho. Bakante ang oras ko mamayang gabi. Pwede ba tayong kumain sa labas? Ngayong araw, si Miss Su ay pumasok ng maayos sa flower shop nyo. Nakatagpo siya ng isang kaibigan at sinamahan niya itong kumain ng tanghalian. Tapos nung hapon, Kaibigan? isang lalaking kaibigan po. Gumingze? Bakit siya na naman? Itinago ko na ang kinaroroonan ni Anan ng napakaayos. Pero paano pa niya ito nakita? Ano ba talaga ang balak ng taong iyon? Mag-book ka ng pinakamaagang flight papuntang Haishi. Miss Su, Magandang umaga. Malapit na bang matapos ang business trip mo? oo, pabalik na ako ng lungsod ng Ye. Kaya naman sinadya kong pumunta rito para magpaalam sa iyo. Alam kong mahilig ka sa mga bulaklak. Kaya ito, para sa iyo. Mahal? Anong klaseng bulaklak ito? Napakaganda naman. Anong ginagawa mo rito? Guyanqing, at nagpakita ka rin sa wakas. Asawa ko? 3 buwan tayong hindi nagkita? Namiss din kita ng husto. Bakit magkasama na naman kayo? Nagkataon lang iyon. Ako, Guyanqing? Bakit ka na naman nagsiselos nang wala sa lugar? Nandito lang siya dahil sa trabaho. Teka, binabantayan mo na naman ba ako? Ibalik mo sa akin ang mga bulaklak. Nasaan ang pamilya? Bakit hindi kayo nag-iingat? Makamandag ang ahas na iyon kung nahuli pa kayo ng kaunti sa pagdala rito, hindi na sana siya maililigtas pa. Dok, kumusta po siya ngayon? Ligtas na siya sa kapahamakan. Mabuti naman. Kung hindi dahil kay Guyanqing, ako sana ang natuklaw ng ahas. Pero bakit kaya lagi siyang dumarating sa tamang oras?
3 buwan na ang nakalipas? Akala ko, talagang sumuko na siya sa akin. Gu Yanqing, ano ba talaga ang gusto mo? Sabi mo gusto mo ako? Pero bakit mo ako gustong tapusin sa apoy? Kung hindi mo naman ako gusto, bakit mo pa ako iniligtas? Masaya ka bang pinaglalaruan ako? Miss, nag-iisa ka lang ba? Layas, asawa ko ito. Ikaw? Ikaw ba si? Gu Yanqing? Tumakas ka ba mula sa ospital? Hindi na ba paralisado ang mga binti mo? Mali. Hindi ikaw siya. Ang gwapo mo. Kasing gwapo ka ng dati kong asawa. Ikaw ba ay male model sa bar na ito? Dating asawa? Kayong mga lalaki? Bakit ba ang sasama ninyo? Lasing ka na, iuwi na kita. Dati, sobrang mahal ko siya. Pero wala lang ako sa kanya. Ngayong hinahayaan ko na sila ni Bai Weiwei, para naman siyang multo na humahabol sa akin. At hindi ko siya matakasan. Bai Weiwei? An-an? Hanggang ngayon ba ay nag-aalala ka pa rin sa amin? Kasalanan ko. Pero wala talagang namamagitan sa aming dalawa. Wala kaming ginawang masama. Tara, pumunta tayo sa bahay ng asawa ko. Masusunod po. Ang mga male model ba sa shop nyo ay nag-aalok din ng overnight service? Pero wala akong perang maibibigay sa iyo. Pag-isipan mong mabuti. Anan, paliliguan kita. President Gu, hindi pa po magaling ang inyong katawan? Mas mabuti pang magpahinga muna kayo? Kukuha na lang po ako ng mag-aalaga kay Madam. Ang asawa ko, ako lang mismo ang dapat mag-alaga sa kanya. An-an, sa ating dalawa, mayroon ba tayong hindi pagkakaunawaan? Ayan? Hindi na ba pilay ang binti mo? Mali. Hindi ikaw si Ayan. Ikaw yung male model sa bar. Tawagin mo akong ate, sige nga. Ate, Ang tamis naman ng dila mo. Ang init. bakit ang init ng ulo mo? May lagnat ka? Gusto kong kumain ng mansanas. Sige. Ito na.
Ayos na ang mga binti ni Gu Yanqing. Hindi. Sinong Gu Yanqing? Dahil sa pagligtas sa akin ni Gu Yanqing, ay natuklaw siya ng ahas at nasa ospital pa rin siya ngayon. Siguradong dahil lang ito sa sobrang pag-inom ko kagabi, kaya naghahalusinate na ako. Pero paanong nagkaroon ng makamandag na ahas sa mga bulaklak na iyon? Kailangan kong tanungin ng manager ng shop para malinawan. Kumusta na ang investigasyon? Bakit nagkaroon ng ahas sa mga bulaklak? Boss po, hindi po karaniwan ang uri ng bulaklak na iyon dahil talagang lapitin ito ng mga ahas, kaya naman hindi ito itinitinda ng mga karaniwang flower shop. Naiintindihan ko. Gu Mingze, ang paglapit mo kay An ay dahil talaga sa masamang balakid mo. Boss? Sa kanya po ba ang flower shop na ito? Gu Yanqing, akala ko sa wakas ay nakatakas na ako sa iyo. Hindi ko akalain na. Kontrolado mo pa rin ako. Sa buhay na ito, hindi na ako magpapakamarupok. Manager, nakahanap na po ako ng bagong trabaho, kaya hindi na po ako papasok dito. Salamat po sa pag-aalaga sa akin sa loob ng ilang buwan. Anong nangyari? Si Miss Suay, nag-resign na po. Simula ngayon, kung saan pupunta ang asawa ko, kung anong kumpanya ang ina-applyan niya, kailangan ay agad niyong sabihin sa akin. Gu Yanqing, kahit pa kaya mong magtayo ng flower shop sa Haishi, hindi ako naniniwala na itong napili kong kumpanya ay sa iyo rin. President Gu, ang mga kumpanyang inaplayan ni Ma'am ngayong araw, ayon sa aming investigasyon, ay may maayos na record at walang kahit anong problema. Pero, may isang kumpanya na. Medyo kakaiba ang sitwasyon. May kaugnayan po ito sa taong pinapaimbestigahan nyo sa akin? Si Gu Mingze ay konektado rito. Ito lang ang kaisa-isang kumpanyang nagpadala ng imbitasyon para sa interview. Pero sa isang coffee shop pagaganapin ang interview. Sa dati kong buhay, doon ako nawala sa isang coffee shop dahil sa sunog. Pero, binayaran ko na ang bill sa ospital ni Gu Yanqing kahapon at wala na akong natitirang pera ngayon. Kung hindi agad ako makakahanap ng trabaho, baka hindi na rin ako makabayad ng upa sa bahay. Nasa Haishi na ako? Hindi ito ang lungsod ng Ye. Coffee shop lang ito. Magiging maayos ang lahat. President Gu, pumunta po si Madam sa isang interview. Saan siya nagpunta para sa interview? Sa isang coffee shop po. Magandang araw. Ang tinatawagan ninyong subscriber ay kasalukuyang may kausap na iba. Anon, pakiusap. Huwag sanang may mangyaring masama sa iyo. Ma'am? Saan pong table nakaupo si Ginoong Zhao?
Narito po ang table na pinareserve ni Ginoong Zhou. Wala pa po siya rito. Maaari po kayong maupo muna rito at hintayin po siya sandali. Sunyan An, inaabangan ko na na kapag wala ka na, makita ang paghihirap ni Gu Yanqing. Buksan niyo ang pinto. Buksan niyo ang pinto. Dali, buksan niyo ang pinto. Saklolo. Tulungan niyo ako. Buksan niyo ang pinto. Buksan niyo ang pinto. Buksan niyo ang pinto. Kung mananatili tayo rito, tiyak na wala na tayong pag-asa. Tubig? Tama. Pumunta tayo sa banyo. Buksan niyo ito. Saklolo. Nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Gu Yanqing, hindi mo pa rin ba ako hahayaang manahimik? Anong nangyayari? May sunog. Ano ang nangyayari? Ang sunog na ito. Dali, magligtas tayo ng tao. Anan? Napakadelikado sa loob. Huwag kayong pumasok. Bitawan niyo ako. Nandyan sa loob ang asawa ko. Bakit ayaw niyang makinig? Gu Yanqing, kung hindi dahil sa tatay mo, hindi sana nadumihan ang pangalan ng nanay ko at hindi sana siya nawala sa mundo dahil sa labis na pighati. Ito ang utang ninyong mga pamilya Gu sa akin. Takbo na. Bilisan niyo. Bilis, takbo na tayo. Anan? 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 Bilis, takbo. Takbo. Bilis-bilisan nyo, takbo. Anan? 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 Saklolo? Anan? Bakit ikaw? Anan? Kasalanan ko ang lahat. Pakiusap. Lumaban ka? Lalabas na tayo rito. Tumawag kayo ng ambulansya, dali. Tulungan niyo siya. Anong gagawin natin? Bilisan nyo, tumawag kayo. Tumawag na kayo. Hello, bumbero po ba ito? Anan? Anan? Nakalabas na tayo? Gumising ka na. Pakiusap. Ang paghinga niya? Bakit tila wala na siyang paghinga? Hindi ito maaaring mangyari. Huwag mo akong takutin ng ganyan. Parang awa mo na. Bumangon ka na diyan. Gumising ka. Anan? Pakiusap. Maging ayos ka sana. Anan? Anan? Nakikiusap ako.
Dapat ay maging ligtas ka. Gu Yanqing, utang mo sa akin ang lahat ng ito. Pamilya Gu, ang lahat ng mayroon ka, ay kukunin ko sa iyo. President Gu, mabuting tao po ang asawa nyo, magiging maayos din ang lahat, kaya wag po kayong masyadong mag-alala. Pero, tungkol po sa binti nyo, siguradong nabisto na po ang lahat. Ang plano nyo dati na, gamitin ang pagkaparalisa para hulihin ang salarin, tila masasayang na lang ng ganoon po. Hindi na yun mahalaga. Ngayon, ang kaligtasan lang ni An-An ang iniisip ko. Wala nang ibang mahalaga. Bakit? Bakit sa buhay na ito, porsigido pa rin si An-An na iwan ako? Bakit nangyari pa rin ang sunog? An-An? Anong nangyari sa'yo? Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ayan. Natatakot ako ng sobra. Akala ko nakulong na naman ako. Nakulong na naman? Ibig bang sabihin nito na muling nabuhay rin si An-An? Doc, kamusta na po ang asawa ko? Ligtas na ang pasyente sa anumang panganib. Pero, kailangan muna niyang manatili rito para maobserbahan ng ilang sandali. Sige po, salamat po, Doktor. An-An? Ano ang nararamdaman mo? Gu Yanqing, ang binti mo, niloko mo lang ba ako? An-An? Patawad? Kasi ako. Ano pa ba ang totoo sa'yo? Peke rin ba ang pagkalugi? Sa dami ng paghihirap mo para lukuhin ako? Para saan ba talaga ang lahat ng ito? An-An? Nanagip ako. Nawala ka na sa mundong ito. Nagsisisi ako ng labis. At pagkagising ko, natatakot ako na ang lahat ng ito ay mangyari muli kaya ko iyon ginawa. An-An, pagkatiwalaan mo ako sa huling pagkakataon. May mali talaga kay Gu Mingze. Kahit na hindi ko pa nalaman ang dahilan, ngunit sigurado ako na balak kanyang saktan. Lahat ng mga aksidenteng naranasan mo ay may kinalaman sa kanya. Sa gitna ng malaking apoy, si Gu Yanqing ang nagligtas sa akin. Noong mangyari ang sunog, si Gu Yanqing ang nagligtas sa akin. An-An? Bigyan mo pa ako ng kaunting oras? Tiyak na malalaman ko ang totoong dahilan. Sige, pinapangako ko. Maniniwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Ito, ilagay mo ito sa IV drip niya. Bilisan mo, huwag kang pabusaya. Masusunod po. Tulong! May tao ba rito? Anong gagawin niyo sa akin? Nagtanong na ako kanina at hindi na kailangang magpalit ng gamot ni An-An. Sino ka? Ano ba talaga ang laman ng gamot na iyan? Ito. Ito po. Ialis siya rito. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Sabi ko na nga ba, hindi siya titigil ng ganoon lang. An-An, huwag kang mag-alala. Ipinangako ko sa iyong poprotektahan kita, kaya hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit na sino. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ang mga kamay ko. Bitawan niyo ako. Lakad! Bitawan niyo ako. Kung ganoon,
Gu Yanqing, pahihirapan kita ng husto kaysa sa kung ano paman. Hoy, ipaghanda mo ako ng ilang mga bagay, tapos tawagin mo lahat ng mga paparazzi at mga reporter na malapit dito. An-an? Mauna na ako para ayusin ang mga papeles mo sa paglabas at may assistant na magsusundo sa iyo sa pinto. Gu Yanqing? Ano ba talaga ang binabalak mong kalokohan? Nasaan ang assistant? Miss Su, pati ko sa paglabas mo ng ospital. Miss Su, congrats dahil makakalabas ka na ng ospital. Ito ay. Anong ginagawa mo rito? Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Mister? Sa gitna ng maraming tao, ay nagpapahayag ka ng pag-ibig sa babaeng may asawa na. Parang hindi yata magandang tingnan. Ako? Aalis na tayo. Nakuha niyo ba ang lahat ng kuha? Hello? Si Kyoto Entertainment ba ito? May malaking balita akong gustong isiwalat. Yanqing, anong nangyayari? Ang stocks ng kumpanya ay muling gumagalaw at may mga usap-usapan sa labas na ikaw ang dahilan kung bakit na ospital si Sunian An. Ipaliwanag mo ito ng maayos sa akin. Lolo, hindi po ganoon ang nangyari. Ang tungkol sa bagay na ito, ay aayusin ko po. Selyunan mo agad ang usaping ito. Huwag mong hayaan ang kumpanya na maapektuhan pang muli. Opo. President Gu, tungkol sa pagka-ospital ni Miss Su, ano ba talaga ang nangyari? Dahil ba ito sa hindi masayang buhay may asawa? President Gu, na-ospital si Miss Su, ano ba talaga ang nangyari? Dahil ba ito sa hindi masayang buhay mag-asawa? Nagkakamali kayong lahat? Ang pagsasama namin ng asawa ko ay laging maayos. Pero may mga reporter na nakuhanan na may estrangherong lalaki na nagbigay kay Miss Su ng mga rosas. Paano mo iyon ipaliliwanag? Sa totoong buhay, hindi may iwasan ang kaunting hindi pagkakaunawaan. Nagalit sa akin ang asawa ko, kaya sinasadya niyang humanap ng ibang lalaki para inisin ako. Kumalma po tayong lahat. Sa mga susunod na araw ay magsasagawa ang kumpanya ng press conference. Para bigyang linaw ang mga nangyayaring kontrobersya sa publiko, tumabi po kayo. Paliwanag? Hello. Tungkol sa CEO na si Gu Family at ang kanyang asawa. May iba pa akong impormasyong isisiwalat. Gu Yanqing, tingnan natin kung paano mo aayusin ang lahat ng ito. Ikaw, tingnan mo. Sinabihan kitang tapusin na ito agad. Pero sa halip ay ginawa mo lang itong malaking iskandalo. Ipinakahiya mo ang pangalan ng pamilya Gu ng sobra. Kayong lahat. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang ginagawa nyo. Lolo, kumalma po muna kayo. May dahilan po ang lahat ng ito. Ano man ang dahilan, hindi ito dapat pinaglalaruan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito sa ating pamilya? Ang bagay na ito, magpapadala ako ng mga tao para imbestigahan ito. At saka, mayroon akong ipakikilala sa inyo. Gumingze,
Lolo po. Siya ay si Gu Mingze. Bagaman maraming taon siyang napalayo, ay isa pa rin siyang tunay na dugo at laman ng ating pamilya Gu. Totoo nga pala siya. Tama. Kapag ang problemang ito ay naayos na, isasama ko si Mingze sa ating family tree. Yanqing, napakaunlad ng negosyo ng ating pamilya Gu. Hindi mo ito kakayanin mag-isa. Kaya sa hinaharap, hayaan mong si Mingze ang tumulong sa iyo. Kaya naman pala, na si Gu Mingze ay isang anak sa labas sa pamilya ng pamilya Gu. Hindi nakapagtatakang plinanong mabuti na kalabanin kami ni An-an. Sino iyan? Lolo? Totoo po bang isasama niyo si Gu Mingze sa talaan ng ating pamilya? Sa tingin mo ba ay ulyanin na ako? Dahil sa mga ginawa niya, hindi siya nararapat sa ating pamilya Gu. Kaya lang, hawak niya ang masiselang impormasyon laban sa pamilya Gu upang maiwasang mapahamak ang pamilya Gu. Kailangan ko muna siyang pakitunguhan ng maayos. Bilisan mo ang pag-iimbestiga. Siguraduhin mong maayos agad ang problemang ito. Opo, boss. Tungkol naman kay Suni An-an, may alam na rin ako tungkol doon. Yanqing, dahil asawa mo na siya, kailangan mo siyang protektahan. Gagawin ko po, Lolo. An-an, Nasa ospital siya nitong mga nakaraang araw. Walang humpay siyang nag-aalaga sa akin. At dahil sa iskandalo ng Gu family kamakailan, sobrang naging abala siya. Gu Yanqing? Medyo gabi na? Gusto mo ba? An-an, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Napakahalaga nito. An-an, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ngayon ko lang napagtanto na matagal na kitang minahal ng lubusan. Naging masama ako noon dahil hindi kita pinahalagahan. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Kahit na maraming beses mo na akong tinulungan. Pero ito ay hindi dahilan para basta mo nalang pilitin ang nararamdaman ko. Kailangan ko ng oras para mag-isip. An-an, alam ko na binigo kita noon. Pero tandaan mo, ang mga nangyaring ito sa iyo ay sadyang plinanong lahat ni Gu Mingze. May ugnayan siya kay pamilya Gu at para sa kaligtasan mo, habang hindi pa tayo formal na nagdidiborsyo, sana ay mapanatili muna natin ang relasyon natin sa harap ng ibang tao hanggang sa matapos ang gulo na ito. Ipinapangako ko na ayusin ko ito sa lalong madaling panahon. Sige, payag ako. An-an, aalagaan at proprotektahan kita. President Gu, ano po ba ang totoong ugnayan niyo kay Gu Mingze at kay Suni An-an? Balitang-balita po na si Gu Mingze naman ang laging mahal ni Miss Su. Pero pinipilit niyo raw ang inyong sarili sa kaniya. Tanong lang po, kailan balak linawin ni Gu Group ang lahat ng ito? President Gu? Paraan po. President Gu. Kuya, sabi ni Lolo, pinauna niya muna ako para maging pamilyar sa kumpanya. President Gu, ngayong mukha ka ng kaawa-awa, kaya mo pa kayang pamahalaan ang Gu family? Gu Mingze, nakabalik ka na sa pamilya Gu, ngunit sinasadya mo pa rin gumawa ng ingay para lang sirain ang pangalan ko at ni An-an? Ano ba talaga ang pakay mo? Huwag kang masyadong magmadali, kuya. Nagsisimula pa lang tayo. Ang tunay na palabas ay mamaya pa. President Gu. Gu Mingze, hindi na magtatagal ang mga tawa mo. Magpapatawag ako ng press conference ngayong araw. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang iyong masamang plano. Bakit ang daming tao rito? Hindi ba't nagkasundo na tayo na panatilihin ang ating pagsasama sa harap ng maraming tao? Nitong mga nakaraang araw,
Ang mga sabi-sabi tungkol sa amin ng aking asawa ay lalong kumakalat. Narito ako ngayong araw upang linawin ang lahat. Kasalukuyan kaming sumusubok na magkaroon ng anak at malapit na kaming magkaroon ng sarili naming sanggol. Mayroon ba kayong gustong itanong? Mabuti naman, ito ang ating pamilya Gu na numero 1 prioridad. Dito na kayo tumira sa lumang mansyon. Huwag na kayong kung saan-saan lilipat para mabantayan ko kayo habang naghihintay na magkaroon ng apo sa tuhod. Yanqing, An-an, pinatawag ko kayo ngayon dahil may isa pa akong bagay na sasabihin at iyon ay ang formal na ipakilala kayo sa isa't isa. Ito si Mingze, na anak din ng ating pamilya Gu. Miss Su, ikinasasaya ko kayong makilala. Hello po sa inyo. Anong Miss Su? Dapat mo siyang tawaging hipag. Tama po ang payo niyo, kuya. Hipag, asahan ko po ang inyong gabay sa hinaharap. Ang daming tao rito sa lumang bahay. Kung alam ko lang na ganito kahirap magpanggap na mag-asawa kasama ka, sana ay hindi na ako pumayag. Yanqing, An-an, nagpapahinga na ba kayo? Gu Yanqing, huwag kang sumobra. An-an, wala rin naman tayo magagawa. Sino naman ito ngayon? Kuya, tulog ka na ba? May transaction kasi ang kumpanya na hindi ko gaanong kabisado, kaya gusto sana kitang konsultahin. Bitiwan mo na ako? Hindi iyan si Lolo. Mingze, pagod na si hipag. Kailangan na niyang matulog at magpahinga. Gu Yanqing, sinasadya mo ito. Mingze, mauna ka na munang gumalik? Kung may kailangan ka man, pag-usapan na lang natin bukas. Sige kung ganoon, hindi ko na muna kayo iistorbohin. Kuya, Ipag, magandang gabi po. Gu Yanqing, doon ka matulog sa sofa. Sige. Gu Yanqing, matulog ka sa sofa. Opo. Bakit ikaw? Bakit kaya? Bigla siyang naging napakabait sa akin? At isa pa, parang marami siyang nalalaman. Posible kayang nabigyan din siya ng ikalawang buhay? Gu Yanqing, talaga bang muli kang nabuhay? Anan, ano ang iniisip mo? Wala naman. Anan, namumukadkad na ang mga bulaklak sa hardin? Punta tayo doon. Sige. Ang mga bulaklak dito ay maganda pa rin tulad ng dati. Oo nga. Parang ikaw lang. Nananatiling napakaganda. Ang mga bulaklak dito ay maganda pa rin tulad ng dati.
Oo nga. Parang ikaw lang. Laging napakaganda. Wala namang ibang tao rito. Kaya hindi mo na kailangang umarte. Mula ito sa puso ko, at hindi ako nagsisinungaling. Sa anong karapatan? Gu Yanqing, bakit simula pa lang nang ipanganak ka, sa pamilya Gu ay nasa iyo na ang lahat? Dahil lang ba ikaw sa pamilya Gu ang lehitimong panganay na anak? Kaya sa iyo ang kumpanya? At kahit ang babaeng galit sa iyo ay hindi ka kayang tanggihan. So, Nianan, ngayong gabi, magiging akin ka na. Ay, sige, sige. Yanqing, an-an isinama niyo. Ito, kailan niyo kaya hahayaang magkaroon ng apo sa tuhod ang lolo niyo? Lolo, hindi po minamadali ang mga ganitong bagay. Bakit hindi mamadaliin? Kayong dalawa, ilang taon na kayong kasal, di ba? Lolo, busog na po ako. Akyat na po muna ako sa itaas. Sige. Gu Yanqing, manatili ka rito. Ang matandang tulad ko ay kailangang makipag-usap sa iyo ng mabuti ngayon. Ano ang nangyayari? Bakit parang ang init? Anong nangyayari? Bakit ang init? Ayan. Bakit? Hindi ba kasama mo ang lolo? Nakita kong parang hindi ka okay, kaya nagpaalam na ako sa lolo. Ayan. Ang sama ng pakiramdam ko. Ang init-init ko. Sige na. Lilipas din ang init na yan. Sunian-an, sa akin ka na. Gumingze, walang hiya ka. Asawa ito ng kuya mo. Huwag kang malikot! An-an, huwag kang matakot. Narito ako. Talagang nanalo na kayo? Hindi ko akalaing mahuhuli niyo ako. Gawin niyo na ang gusto niyo sa akin. Lolo, hindi ko siya hahayaang makalusot ng basta-basta. Ipagpapiit muna siya. Imbestigahan natin ang lahat. Ilayo siya. Lakad! Ayan. Nakakainis. Naglakas loob si Gumingze. Nalasunin ako. Tatawag lang ako ng doktor. Huwag na. Mag-asawa naman na kayo. Bakit pa kailangan ng doktor? Yanqing, kayo ni An-an ay magpahinga ng mabuti. Sandali po. Ayan. Ayan. Masyado akong naiinitan. Tulungan mo ako. An-an? Huwag kang magsisisi.
Gusto ko pa. Anan, ikaw ang nagsabi niyan. An-an, An-an? Anong nararamdaman mo? Hindi ko alam kung yung gamot kagabi ay nakasama ba sa katawan mo. Gu Yanqing. Kagabi. Kasalanan mo ang lahat. Ay, parang ako pa ang may kasalanan. Noong nakaraang gabi, ayaw mong bitawan ang kamay ko, pati mga butones ng damit ko ay hinila mo. Ayan. Gusto ko pa. An-an? Iyan ang sabi mo. An-an? Gusto mo ba? Talaga na magkaanak sa akin? Nananaginip ka ng gising. Hay nako, upo kayo. Dali, upo na kayo. Kayong dalawa, buong gabi kayong nagpagod kagabi, at ako naman na matanda. Ay sa wakas ay nakuha rin ang gusto ko. Ha ha ha. Ali, nasaan ang sabaw? Apo, salamat sa pagtitiis mo. Uminom ka pa ng marami dahil sadyang inihanda ito para sa iyo. Salamat po, Lolo. Huwag kang tumawa. Kasalanan ko na po, boss ko. Yanqing, yung batang si Gumingze, paano mo babalak ayusin ang tungkol sa kanya? Bigla na lang siyang sumulpot at nagpakilalang siya ay anak sa labas ni Pamilya Gu. Dahil sa kabutihan ni Lolo, ay tinanggap siya nito. Pero ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang pagtatangkang pormahan si An-an. Tama. Total siya ay busy ka rin naman. Mas mabuti pang ako na lang ang... Ako na mismo ang kakausap sa kanya. Titiyakin kong magbibigay siya sa amin ni An-an ng maayos na paliwanag, kaya huwag na po kayong mag-alala, Tito. Gumingze, bakit mo ba ito ginagawa? Dahil dapat lang kayong lahat na mawala. Gumingze, naitago mong mabuti ang impormasyon mo. Matapos ang mahabang paghahanap, nalaman ko lang na isang single mother lang ang nagpalaki sa iyo. Ibig bang sabihin nito ay may kinalaman ito sa iyong ina? Gu Yanqing, huwag mo na akong subukan. Alin sa dalawa, pakawalan mo ako o tapusin mo na ako. Ang lahat ng ito, malalaman ko rin ang buong katotohanan. Ayan. Huwag mo na munang isipin na yon. Kumain ka muna ng lugaw para gumaan naman ang pakiramdam mo. Masarap. Ikaw ba mismo ang gumawa nito? Opo.
Anan? Sa totoo lang, meron pang isang paraan para mas lalong makapag-relax. Gu Yanqing? Ano bang tumatakbo sa isip mo araw-araw? At malapit na, malaman mo na ang sagot. Sa nakikita ko sa ginagawa ni Yanqing, hindi siya mukhang katulad ng taong nanakit sa akin sa dati kong buhay. At isa pa, hindi ko rin naranasan noong una ang tungkol sa Gumingze. Ibig bang sabihin ito? Bakit ka nandito? Ang mga naranasan kong aksidente, lahat ba iyon ay may kinalaman sa iyo? Oo. Kasama na yung nangyari sa shop. Lahat iyon ay kagagawan ko. Ikaw nga talaga. Ayan. Bakit? Mayroon akong isang bagay na matagal ko nang inilihim sa iyo, na baka mahirap paniwalaan. Pero, muli akong nabuhay. Sa dati kong buhay, sa loob din ng isang cafe, sa gitna ng malaking sunog, napulot ko ang lighter na ito. Noon, akala ko ay ikaw ang nagpasimula ng apoy. Kaya naman sa buhay na ito, ay naging maingat at ilag ako sa iyo. At minaltrato pa kita. Ngayon, tsaka ko lang nalaman na hindi ikaw ang gumawa noon. Patawad po. Anan? Tiyak na napakasakit noon, di ba? Hindi kita sinisisi. Nagsisisi lang ako. Dahil hindi kita nailigtas ng mas maaga. Nasa malaking sunog na iyon. Andin ako noon? Ikaw. Kaya naman, naging halos desperado ang pagkontrol ko sa iyo. Anan, sana ay huwag kang magtanim ng galit sa akin. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Hala. Hindi po maganda ito, young master, madam. Gu Yanqing, balak niyo akong tapusin. Napakasama niyo. Tumawag kayo ng doktor. Huwag kayong lalapit. Paalisin niyo ako, kung hindi ay tutuluyan ko siya. Gumingze, huwag kang padalos-dalos. Hindi ka namin sasaktan tungkol sa pagkawala ng iyong ina. Hindi ba't gusto mo ring malaman ang katotohanan? Anong sinabi mo? Ito ang pinakabagong resulta ng investigasyon. Noon, nalinlang tayong lahat. Alam ko, galit ka sa loob ng mahabang panahon kay Pamilya Gu sa iyong ama. Pero ang pagkawala ng iyong ina ay hindi niya kasalanan. Noong mga panahong iyon, sinubukang saktan siya ng iyong tiyuhin. Lumaban ang iyong ina hanggang sa nagkaroon ng aksidente, kaya siya sa kasamaang palad ay nawala na. At para pagtakpan ng tiyuhin mo ang kanyang kasalanan, pinalabas niya itong sariling desisyon ng iyong ina.
At isa pa, siya rin ang dahilan kung bakit wala na ang iyong ama. Ginawa niya ang lahat ng ito para makuha ang lahat ng kayamanan ng pamilya. Lahat ba ng ito ay totoo? Gumingze, pareho tayong mga biktima. Sa loob ng maraming taon, maling tao ang kinamumuhian mo. Tay, tungkol sa nangyayari sa dalawang bata, pasensya na po at naabala ko kayo. Uminom po muna kayo ng sopas para lumakas ang inyong katawan. Naging mahirap din para sa iyo ang mga nakaraang taon. Tay, ano po ang sinasabi niyo? Ako na nga nakikinabang sa lahat. Paano po magiging mahirap? Anong sinabi mo? Tay, masyadong matanda na po kayo. Dapat na po kayo magpahinga ng matiwasay. Huwag po kayong mag-alala. Tungkol sa mga bata, ako na ang bahala mag-asikaso sa lahat. Tao. Maraming tao. Ilayo niyo ang matanda. Dito. Uncle, bakit nagkasakit si Lolo? Kumusta na ang kalagayan niya? Paboritong pamangkin. Talaga namang napakabait mong anak. Uncle, ano ba ang ibig mong sabihin? Huwag ka na magsalita. Dahil masyado ka ng maraming alam. Tapusin sila. Bilisan mo, puntahan mo si Lolo! Tulungan niyo kami. Mga tauhan mo ba ang lahat ng ito? Uncle, para lang makuha ang ari-arian ng pamilya, ginawa mo ang lahat ng masasamang paraan at naging sanhi ng pagkawala ng maraming tao. Ngayong araw, pagbabayarin kita para sa lahat ng iyon. Ikaw, Gu Yanqing. Sa tingin mo ba kung mahuhuli mo ako, ay ligtas na ang lahat? Ang matandang iyon at ang babaeng iyon ay kailangang sumama sa akin. Anong sinasabi mo? Lolo! Lolo? 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 An-an. Lolo? Ilalayo na po kita rito. Itakas mo na si Lolo. Tara. Humanda ka na dahil wala na siya. Tumahimik ka. Ayan! Lolo! Lolo? Ayan. Maayos po kaming dalawa ni Lolo. Paano itong nangyari? Hayop ka. Matapos mong pinsalain ang nanay ko at nilinlang mo ako para kalabanin ang pamilya Gu, pagbabayarin kita. Ngayon dahil sa inyong dalawa, ay naalis na natin ang nagpapatagal na lason sa ating pamilya Gu. Mula ngayon, ang ating pamilya ay sa wakas ay magkakaroon na ng katahimikan. Si Tito ay nahatulan na ng kamatayan at si Mingze ay makukulong ng 8 taon. Sa wakas ay natapos na rin ang lahat. Tama ka. Pero huwag lang ito ang pag-usapan natin. Nasaan na ang magiging apo sa tuhod ko? Ayan. Pagkatapos ng lahat ng ating pinagdaanan, sa wakas ay magkakasama na tayo ng maayos. Ang mga paghihirap na iyon ay parang isang masamang panaginip.
Ngayong gising na ako, parang, hindi pa rin ito makapaniwala. Anan, kasalanan ko ang lahat. Hinayaan kitang dumanas ng labis na sama ng loob at dumaan sa napakaraming panganib. Sa mga darating na araw, dodoblehin ko ang ligayang ibibigay ko sa iyo upang hindi mo na maranasan pang muli ang masaktan. May kasalanan din ako? Dahil sa katigasan ng ulo ko at mga maling akala? Nasaktan din kita ng napakaraming beses. Nakalipas na ang lahat. An-an, ang mga hindi pagkakaunawaan at pasakit na iyon ay magtuturo sa atin na lalong maintindihan ang nararamdaman ng bawat isa. Ngayong tayo ay narito na at nagkayakap ng mahigpit, ito na ang pinakamalaking kaligayahan ko. Ang lahat ng maling hinala at ang sakit ang mas magpapatatag sa nararamdaman natin para sa isa't isa. At dahil nakakayanan nating magyakapan ng ganito kahigpit, iyon na ang pinakamalaking kaligayahan. Noong araw na nasa coffee shop tayo, hindi ka ba natatakot? Natatakot ako. Natatakot ako na muli na naman kitang mawala sa akin. Sa nakaraang buhay natin, noong yakap kita habang umiiyak ng husto, naisip ko, bakit hindi na lang ako isinama ng malaking apoy na iyon? Bakit iniwan mo akong mag-isa? An-an,